Hello mga kabayan, welcome to my YouTube channel. Sa bidyong ito ibabahagi ko sa inyo ang dalawang requirements na e-travel at OEC, so pinag-isa ko na lang para hindi na kayo mahirapan pa kung paano gumawa ng e-travel at paano kumuha ng OEC exemption online. Uunahin natin kung paano gumawa ng e-travel, at kung alam ninyo na kung paano gumawa ng e-travel forward ninyo na lang sa dulo para diretso na kayo sa paggawa ng OEC. Hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So ngayon nandito po tayo para ipakita sa inyo yung bagong step-by-step guide kung paano po kumuha ng updated e-travel mga kabayan. So ipapaliwanag din po natin na kung paano po kumuha ng e-departure card kapag pabalik na po kayo ng ibang bansa para hindi na po kayo mag-fill up ng marami. So okay po mga kabayan, so start na po tayo. So, citizenship mga kabayan ay ilagay po natin dito ay Filipino. Travel type is entering the Philippines. Transportation is air. Tapos lagay niyo po dito kung kailan po yung dating sa Pilipinas. So ngayon ay hindi na po tayo magkakamali dahil automatic na po siyang may 4 days. Kung halimbawa ang flight nyo ay basta ilalagay nyo lang po dito kung kailan po yung dating sa Pilipinas, kailan po yung lapag. Basta may 4 days po tayo na hindi naman tayo abutan ng expire kasi naka-settings na po yan. Halimbawa, ang dating nyo ay 20. Okay po. So, lagay na po 20. Tapos, lagay po kayo dito ng email. Okay po. Lagay po tayo dito ng email. So, para mabilis mga kabayan, ay kopyahin nyo lang po, tapos i-paste nyo lang po sa baba, re-enter. Tapos, click nyo po mga kabayan yung itong box na to, tapos may lalabas na ganito. Tapos, continue po tayo mga kabayan. So, bibilisan lang po natin. Dito po tayo sa step 2, personal profile. Lagay po lang po kayo ng pangalan dito. Kahit wag nyo lang po, lalagyan nyo po ng middle name or pwede mo na hindi. Kahit apelido na lang po. So, Robert Usada. So, dito sa suffix, wala naman akong junior or senior, kaya wag na po lagyan. Okay lang na lagyan nyo or hindi. Tapos, passport number. Tapos, sex, male. Tapos, date of birth. July. So, 07 16 July 16, 1986. So, Filipino, automatic na po siya. Tapos, country of birth. So, Philippines, ilalagay mga kabayan. So, occupation, hanapin nyo po yung others kung hindi nyo po makita yung occupation. Meron naman po dyan domestic helper, entertainer, wife. So, wala na po yung others dito. May bago na po yung settings nila. So, lagay po natin dito ay worker. Tapos, lagay po tayo dito ng number ng Pilipinas, mga kabayan. Tapos, palagay po na ng number ng Pilipinas ay next lang po tayo. Tapos, permanent residence, lagay po natin dito ay Philippines. Tapos, lagay po natin dito yung address ng Pilipinas. Kung saan po kayo nakatira. So, Cavite. Okay po. Municipality of Dasmariñas. Barangay Salawag. House number. Line 2, kahit iwanan nyo na po yung kabayan na naka-blank. Okay po. So, next na po tayo. So, kailangan ay at least 5 number. Tapos next.
Tapos yung arrival nyo po, kung anong settings nyo po doon sa una ay automatic na po maglalagay dyan. So country of origin, saan po kayong bansa? Saudi ba kayo or ako Oman? So automatic lalabas yan dyan. Are you overseas Filipino workers, OFW? So pindutin natin yung yes. OFW classification is land-based. Kung land-based po, kung seaman kayo, edi sea-based. Purpose of travel, pag wala po dyan ay wag na po kayong maghanap kasi wala naman kayong makikita dyan. Kaya pilitin nyo lang po yung others. Traveler type, aircraft passenger, name of airline, hanapin nyo po dito yung airline nyo. Emirates. So flight number AK32. Saan po yung airport of arrival nyo po? So automatic na yan po kung ano yung aeroplano nyo. So airport terminal 3 ang bagsak ko. Tapos sa seat number po mga kabayan, kahit iwanan nyo na po yan naka-blank. So magne-next na po tayo dito. Dito sa destination upon of arrival, Philippines, so karamihan naman sa atin ay di naman siguro tayo mga tourist para mag-hotel, di ba? Transit hindi rin. Kaya pipili natin dito dahil residente tayo ng Pilipinas ay residence. So, para hindi tayo mag-fill up mga kabayan, so naglagay na po tayo doon dati ng address. So, lagyan na po natin ng check tong same as permanent country residence para hindi na po tayo mag-fill up ulit. Okay? Tapos lagay po kayo ng number. Pwede nyo po ilagay yung dati or ibang number. Okay lang po. 091. Tapos lagay ka ng number po ay next na po tayo. Tapos dito sa health declaration mga kabayan ay hindi na po natin kailangan yung PCR test or antigen test. Hindi na po natin kailangan mga kabayan. So, yung mga iyan, huwag nyo na pong baguhin. Naka-automatic na po siyang no. So, pipindutin na lang po natin dito ay next. Wala na po tayong papakialaman dyan na pipilapan. Okay po. So, next. Tapos, titingnan nyo po dito kung tama yung passport nyo mga kabayan. So, check nyo po yung passport nyo kung tama. Kung may mali po, check nyo yung lapis para ma-edit nyo po yung mga pangalan nyo. Apelido nyo, pangalan nyo para ma-edit. Pindutin nyo yung lapis para ma-edit nyo. Okay po mga kabayan. So, once na okay na po, na-check nyo po na maayos, so, ida-drag nyo lang po pababa. Pag okay na yung lahat, address, so, magsusubmit na po tayo mga kabayan para makakuha po tayo ng e-travel. Okay po. Tapos ngayon, pagkatapos natin makakuha ng e-travel, papakita ko po sa inyo kung paano kumuha ng e-travel departure. Pagpabalik na po kayo ng ibang bansa, pagkatapos nito, kasi kukunin po natin yung number po dito sa ano natin para hindi na po tayo mag-fill up ulit. So, papakita po natin. So, i-submit na po natin. So, wait lang po natin. Makakuha tayo ng e-travel. So ayan, okay na po mga kabayan. So mayroon na po tayong e-travel ngayon mga kabayan. So ang gagawin nyo po para hindi na po kayo mag-fill up ulit pag pabalik na po kayo ng ibang bansa mga kabayan. So ikakopy nyo lang po itong reference number mga kabayan. Okay po. Ikakopy nyo itong reference number. Ikakopy nyo po yan. Tapos pupunta po tayo doon ulit sa e-travel. Okay po. Punta po tayo sa e-travel. Tapos i-drag nyo po ito pababa. Okay po. Kung halimbawa mayroon pa kayong gustong i-edit, update existing record, so pwede nyo po ito pindutin. Dahil nga po pabalik po tayo sa sa ibang bansa, may record na po tayo dati dito. Kaya i-click po natin tong e-travel
Ipindutin po natin itong i-travel if you are traveling again. Okay po. Para hindi na po tayo mag-ano dyan. Kasi maglalagay po tayo ito ng reference number para hindi na po tayo mag-fill up ng marami. Okay po. So, pindutin po natin itong click here if you traveling again. So, automatic po dadalhin po tayo dito sa register by reference number. So, ilalagay po natin dito yung pick copy ko kanina. Di ba may reference number tayo dito? So, nakopy ko na yan. So, ilalagay po natin dito para hindi na po tayo mag-fill up ulit, mga kabayan. So, pipaste ko yung reference number. Tapos, yung kailan na, dapat alam nyo po yung birth date nyo, kung anong nilagay nyo po doon sa birth date nyo. Kasi kung hindi ko yung maglalagay ng birth date dito, hindi po lalabas ang inyong existing file. Okay po. So, ang nilagay ko doon ay ang birthday ko doon ay 16. Tapos dito ay 07. So dapat tama po yung birthday nyo dahil kung mali po ay hindi po yan magtutugma. Kailangan ay tama yung birth date nyo saka yung reference number, mga kabayan, para hindi na po tayo mag-fill up ulit. Okay po. Tapos ngayon ay ilalagay natin dito sa travel type ay departure. Okay po. Tapos ngayon, ilalagay po natin dito kung kailan po yung balik ng ating, halimbawa, na bakasyon kayo, di ba? 20 kayo bumalik, tapos gusto niyo na po bumalik ng 3. Kaso po, ngayon, ito, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano. Dahil nga nagawa tayo dito ay 19, so ganito rin po yung 19, ganito rin po yung settings. Pero kung malayo pa po, ay wag na po na muna kayong magawa kasi ang maximum ng paggawa po ng e-travel, halimbawa 3 days before ng iyong pabalik, saka po kayo gagawa. So pinapakita lang po natin, mga kabayan, dito kung paano po. So halimbawa ang balik nyo ay 23. So ganito po ang mangyayari. Air, tapos i-continue na po tayo para makapunta po tayo doon sa dati nating existing file. Okay po. Continue. So ayan, mayroon na po tayo ditong files, mga kabayan. So ito. So ang gagawin natin ay mag-next na lang po tayo dito, mga kabayan. Dahil nandiyan na po yung mga file natin. Naglagay lang po tayo ng reference number dahil mayroon na po tayong e-travel nung umuwi tayo. So ngayon, mag-next na lang po tayo, mga kabayan. So next. Nandiyan na po yung mga address kaya hindi na po tayo mag-fill up ulit pagpabalik po tayo ng abroad. So next. So ngayon, ito lang ang pipilipan natin po kung saan po kayo babalik. So babalik po ako sa dati kong bansa ay Oman. Tapos ilagay nyo po yung destination address nyo. Halimbawa ako, Barca, Oman. Ito lang ang pipilapan po natin dito, kabayan. Di tulad kanina, napakadami po. Are you overseas Filipino? Yes. Parang ganito rin ito dati. Land-based, purpose of travel. Hanapin nyo lang po yung others. Type of travel type, air passenger. Name of airline. Hanapin nyo po yung airline nyo. Tapos yung flight number, yung mga kabayan. Tapos yung airport departure nyo kung saan po kayong bansa. Halimbawa, kayo kasi kung ano po kayo, ito po ang mga makikita nyo mayroon na po sa International New Bola. Dahil kung depende po sa inyong Emirates, kung saan po lalabas dito yung mga nyo, General Airport, Iloilo, Ninoy International, halimbawa, Terminal 1 ka. So, Terminal 1 po. Pabalik po ito ng kung saan po yung terminal nyo, pabalik po ng iba bansa. Okay po. So, ang balik natin ay dito po tayo sa airport ng International Terminal 1. Dito sa seat number, kahit wag na po yan. Wag nyo na po pipilipan, mga kabayan. So, next po tayo. So, okay na, kabayan. Ito na yung dati, yung dati nating exist file.
So, check nyo na lang po kung okay, tama po yan. Kasi hindi na tayo nag-fill up kasi nandiyan na po yan lahat So, pag nakita nyo pong okay na, okay na siya. So, susubmit na po natin para makakuha po tayo ng departure card. Okay po. So, hindi po kayo makakagawa po ng e-travel departure kung wala pa po sa petsa ng inyong flight. Kaya, 2 days or 3 days before, pwede na po kayo gumawa ng e-travel departure. So, ilagay nyo lang po yung reference number nyo mga kabayan. Tapos, yun. Kasi pag malayo pa yung flight nyo, hindi po kayo makakagawa ng e-travel. Kasi po, may limit po yung araw niya. So, 4 days lang po yung pwede ka gumawa. Okay po mga kabayan. So, sana malinaw ito. At paki-share na rin po kung para po sa mga kabayan natin na uwi para alam nila po. So, ngayon, ang gagawin natin kabayan ay susubmit na po natin ito para makakuha po tayo ng e-departure card. Okay po. Submit. So ayan mga kabayan, so okay na po. Meron tayong i-travel pauwi ng Pilipinas at pabalik ng abroad. Pero pagpabalik po kayo ng ibang bansa mga kabayan ay hindi po kayo makakagawa agad. So 2 to 3 days bago po kayo saka po kayo magka-fill up kasi hindi po available yung araw na pabalik nyo kung gagawa po kayo ng advance. So, hindi kayo makagawa ng advance po. So, itong i-travel natin ng una, yung pauwi po ng Pilipinas. So, kabayan, hindi na po kailangan natin yung mga PCR test or antigen test. Hindi na po yan required. Bakunado ka man o hindi na po required. Okay po, nakita nyo naman po yung pinipan natin. Health declaration ay hindi na po kailangan mga kabayan. Ito yung pauwi ng Pilipinas at ito naman po yung i-travel na pabalik ng Pilipinas mga kabayan. So ito po ang updated na e-travel po, October 23, 2023. Ito po yung mga pagbabago sa e-travel mga kabayan. So okay po, so paki-share naman po ito sa mga kabayan natin para alam nila kasi pag din nyo po alam ito, so marami pa pong mga kabayan natin na magpipill up ulit paggagawa po ng e-departure pabalik po ng ibang bansa dahil din nila alam. So kung maglalagay na lang po kayo ng reference number, so mas madali po kayo makakagawa dahil meron na po kayong existing file. Okay po mga kabayan, so hanggang dito lang po ang video natin at sa bagong update at sa susunod po na update. So kung gusto niyo po ang mga ganitong mga mga traveling mga update para po sa mga OFW, so please consider subscribe mga kabayan. So hanggang dito lang po ang video natin. So salamat. Mga kabayan, so welcome back po sa aking YouTube channel. So ngayon po ay ipapakita natin kung paano po tayo kumuha ng new updated OEC po. So ngayon, dahil nga po 4 days lang po yung bakasyon ko, so pwede na po ako mag-apply ng OEC. So pwede na po ako kumuha ng OEC kasi 40 days lang po ang aking bakasyon. Pero kung ang bakasyon nyo po ay 3 months, so hintayin nyo po muna na maka-1 buwan kayo mahigit bago po kayo kumuha ng OEC. Kasi tandaan nyo po, ang valid po ng OEC started po na naka-acquired po kayo ay 60 days lang po ang valid ng inyong OEC mga kabayan. So kailangan ay kung 40 days lang po yung bakasyon nyo, so pagdating nyo sa Pinas ay pwede na po kayo magkuha ng OEC. So kung mahigit po ang bakasyon nyo ay 60 days or more than 60 days ay wag na muna po kayong kukuha ng OEC dahil aabutan po kayo ng expire. So okay po, so ngayon ipapakita natin kung paano po tayo kumuha ng OEC. So dahil nga po 40 days lang ang aking bakasyon, so pwede na po ako mag-acquired ngayon ng OEC. So okay po mga kabayan, so ganito lang po ang kung paano po kumuha ng OEC. Okay po. So pupunta lang po tayo sa website ng direct po tayo dito, dmw.gov.ph. dmw.gov.ph po mga kabayan. So dadalhin po tayo doon sa website. So ngayon dadalhin po tayo dito. Online services dito po. So i-press nitong online services. Tapos po dadalhin po tayo dito.
Then pupunta po tayo dito sa e-registration mga kabayan. Ito po ang i-select natin. So kahit cellphone po yung gamit nyo, so i-desktop mode nyo po para makita po lahat. Okay po. So nandito lahat. Pwede rin po kayo magpunta dito sa DMW Online Help Desk. So dahil nga kukuha tayo ng OEC, yung mga wala pang account or may account na, ay dito po tayo pupunta sa e-registration mga kabayan. Okay po. So press natin ito, e-registration. Tapos press po natin yung let's go. Tapos punta po kayo sa baba. Yung mga may account na po sa e-registration, so magla-login na lang po kayo dito. At yung mga wala naman pong account ay kailangan nyo pong mag-register. So ang gagawin nyo ganito mga kabayan, kung wala pa po kayong account ay magre-register lang po muna kayo. Press nyo itong I accept the term of use. Tapos pilapan nyo po itong first name, middle name, last name, suffix kung may junior or the third or senior. Tapos mail. Tapos lagay po kayo dito na email address na valid email address. Dahil po dito ipapadala yung temporary password ng inyong e-registration. Tapos ilagay nyo po yung birth date nyo. Tapos register po kayo dito. I-check nyo pong maayos. Dahil pag nagkamali po kayo ay hindi na nyo po yan may edit. Nandito po yung paalala. So ilagay ang inyong personal information base po sa nakasulat nito sa inyong valid passport. Ito po yung mga reminder, mga paalala. So number 2, gumamit lang po ng valid active na personal email upang siguradong makatanggap ng email confirmation para makatanggap po kayo ng temporary password. Tapos number 3 po ay kung walang natanggap na email confirmation o maling na encode sa paggawa o pag-register, huwag gumawa ng panibagong account. I-file ang concern sa POA help desk. So mag-file po kayo, huwag po kayo gagawa ulit ng bagong account. So number 4 na paalala ay siguraduhin tama at sariling impormasyon ang gagamitin sa paggawa ng account. So number 5 ay basahin at i-double check ang lahat ng detalye bago tumuloy sa pag-register. Number 6, tandaan ang ginagamit na email address at pag-generate ng e-registration number matapos i-click ang register. Okay po. So pag naka-register na po kayo ay makakatanggap po kayo ng message na success, and then makaka-receive po kayo ng temporary password. So after nyo po mag-success dito sa register ay i-open nyo po yung inyong Gmail account dahil ma-receive nyo po doon yung temporary password. Okay po. So balik tayo dito sa dahil nga may account na ako, so hindi na ako mag-fill up dyan. Yung mga pabalik-balik na po ng mga OFW na nakakakuha na ng online, so hindi nyo na po kailangan mag-fill up dyan. So magla-login na lang po tayo dito. Okay po. Yung mga may account na ha, magla-login na lang po tayo dito. Lagay nyo yung Gmail address. Tapos, next, tapos lagay po natin dito yung password natin. Tapos, login po tayo. Okay po. So, close lang po natin yan. So, pag nandito na po tayo, wait lang po. So ipapaliwanag po natin yung para sa may mga wala pa pong account. Pag nakapasok na po kayo dito ay i-edit nyo lang po yung dashboard nyo. Pinutin nyo po yung dashboard nyo. At saka may profile. Tapos mag-fill up po kayo dito. Tapos i-update nyo po. So fill upan nyo po ito hanggang matapos. Tapos itong identification po, lagay po kayo ng passport. Tapos, add po kayo dito ng add beneficiary. Yun lang po ang ipilapan nyo dito sa my profile. Okay po.
Importante po ito, lalagyan nyo po ito ng identification, yung passport nyo. Tapos dito sa my dashboard, mga kabayan, ay mag-upload po kayo dito ng profile picture saka passport po dito sa baba. Okay po. So pag nagawa nyo na po yan, balik po tayo dito sa dashboard. Tapos pupunta na po tayo. Pag kukuha na po tayo ng OEC, pupunta po tayo dito sa left side. Punta po tayo sa balik manggagawa, mga kabayan. So first po natin yung balik manggagawa. Tapos ito po yung naghihingi po ng pag-ibig. So kahit i-next na po natin yan. So passport data is available lang ang aking meron dyan. So kahit may pag-ibig po dyan, wag na natin yung pansinin. So mag-next lang po tayo dito. So may lalabas po na ganito. Information previous BM contract do not have deployment details. So i-close lang po natin ito. So lagay natin dito yung flight date. Pabalik po ng ibang bansa. So balik po ay December 31, month of December. So 12, 2023. After na malagay nyo na po yung flight date nyo, huwag kayong magkakamali po yung pabalik po ng ibang bansa. Yung flight date ilalagay nyo. So ito nakalagay dito sa number 2. Kung basahin nyo po ito, ang OEC exemption na may validity na 60 days mula sa araw ng pagkuha. Ito ay magagamit lamang ng isang beses. Hindi ka makakakuha ng panibagong OEC kung ikaw ay may valid pang OEC. At hindi pa ito nagagamit sa paglabas ng Pilipinas upang bumalik sa inyong trabaho. So, pag nalagyan natin yung flight date, so punta po tayo dito sa next. So, mayroon na po akong file dito. Ito po yung luma ko na file. So, ang gagawin po natin dito ay, dahil nga mayroon na po tayo, ito po mga kabayan ay para po ito sa mga babalik po sa mga same employer. Pero po pag nag-iba po kayo ng employer, so hindi po kayo makakakuha ng online. So kailangan nyo pong magpa-verify sa POA, dalhin nyo po yung inyong bagong kontrata sa visa para po sa mga bagong employer saka nagpalit po ng job site. Hindi po kayo makakakuha dito ng online OEC. Pero po kung babalik po kayo, na ilang pabalik-balik na po kayo, same employer po yung babalikan nyo, makakakuha po kayo ng OEC online. So ito lang po, dahil may file na po tayo dyan, mayroon na po tayong OEC dati, nakakakuha na tayo ng ilang beses. So ano na yung sa akin dito, OFW clear, principal clear, position clear, counter clear. So pare-parehas. So ang tanong dito, in case your principal position country is what tested BM application is undergo evaluation. Basta mga kabayan, ang sagot nyo lang po dito ay lahat yes. Kung same employer po yung babalikan nyo. Okay po? So, press ko yung yes. Are you returning to the job site, Oman? Basta same employer, puro yes po yung ipipress nyo dito. Okay po? Is your employment under job position cook except private service? So, yun po yung babalikan ko. Kaya, ang press ko po ay yes pa rin, mga kabayan. Are you aware the may administrative disciplinary sanction declaring false in relation to your response? And question number 1, same employer. Question number 2 is same job site. So, pipress ko naman ulit dito ay yes. Dahil ang babalikan ko ay same employer po. So, ito na po yung nagawa natin na OEC. So, status is completed. So, magpiprint na lang po tayo ng OEC. So, ganito lang po kabilis mag-print mga kabayan ng OEC kapag pabalik-balik na po tayo ng ibang bansa na same employer lang po ang ating employer. So, pag same employer ka, same job site, so wala pong kahirap-hirap kumuha ng OEC online mga kabayan. So, ganito na. Dahil tapos na, pero pinapaliwanag ko po kabayan, kung hindi po kayo same employer yung babalikan nyo, ay hindi po kayo makakakuha ng online. So kailangan nyo pang ipa-verify yan sa POA para makakuha po kayo ng OEC. Pero pag same employer po yung babalikan nyo, wala pong kahirap-hirap ang pagkuha ng OEC. So okay na po yung ano ko,
So, magpiprint na po ako ng OEC. So, ito na yung OEC ko mga kabayan. Nakikita nyo po itong download. Kung sa labas lang po kayo nagpapagawa ay pwede nyo po yan i-download. Okay po. So, i-save ko siya sa desktop. So, save na siya. Kung mayroon naman po kayong printer ay pwede nyo na po siyang i-print. So, isi-check ko lang kung ano yung aking kontrata, kung kailan yung valid exit ko. Valid exit ko ay January 24, 2024 yung aking valid exit ng aking OEC. So kailangan ay bago mag January 24 ay makaalis na ako para hindi ako abutan ng expire. Pero yung balik ko nga ay December 31, so malayo pa ang expire ko, kaya na ako nag-acquire na ako ng OEC ngayon. So POA processing fee is exempted. So napakadali po kumuha ng OEC, yung mga pabalik-balik na po ng ano. Ganyan lang po kabilis mga kabayan. So kung halimbawa naka-exit kayo kabayan tapos hindi nyo pa po na-download, so hindi po yan mawawala yung file na yan dyan hanggat hindi pa po kayo nakakaalis ng ibang bansa. Hanggat hindi pa po ma-expire yung inyong OEC ay hindi po yan mawawala dyan. So balikan nyo lang po dito sa balik magagawa. Tapos i-next mo lang. Tapos, nandyan pa rin po yung file ninyo. Nandito pa rin po yung print OEC. Pag pinindot yung print OEC, nandito pa rin po yung OEC nyo. So, January 2024 yung valid exit ko. Ayan po yung aking